ginagamit, then bigla na lang nag-iba yung kanyang andar, tapos ayan umandar. So titignan natin kung paano i-troubleshoot yung mga ganitong problema. Ayun, napakalayo pa naman. Ayan, walang tigil sa ulan, kaya puro lubak-lubak tong daan natin. Pagka ganitong mga problema, ayaw mo naman pa siya mapaandar pagka namatay. Una, kung paano natin siya ma-determine kung ano yung kanyang sira, unang i-check mo itong kanyang flywheel kung loose compression, at pangalawa itong kanyang injector kung okay yung kanyang buka, at itong kanyang fuel pump. So unang check natin itong kanyang flywheel, dapat matigas tong so ayan, unang pag-check pa lang natin, wala na, napaka medyo mahirap nga lang, pero hindi dapat nakakaya ng isang kamay lang to ng ganito lang. So pagka ganito yung kanyang sira, natiknan itong kanyang piston ring. Pero bago nyo paklasin, i-check mo muna yung ating kanyang rocker arm kung lumawag. So ayan, kitang kita maluwag siya. So alisin na natin to dahil possible na piston ring ito. Ipapakita na natin mamaya. So ayan, bigat. Hindi na natin siya i-check tong injector at itong kanyang fuel pump, dahil sa pag-check natin kanina ay medyo maano tong kanyang flywheel, magaan lang siyang ikutin. Sumasabit naman siya, kaso parang sumisingaw lang siya. Kaya unang tingnan natin, dahil loose compression, ito lang natin i-check natin tong kanyang dalawang rocker arm. Kung okay itong kanyang dalawang rocker arm, magpapalit tayo ng piston ring. Babaklasin natin tong kanyang side cover. So check natin tong kanyang rocker arm. Kapagod yung nagbuhat, yung bigat pala, may isa lang ako. Check natin tong kanyang rocker arm. Pag okay to, papalit tayo ng piston ring. Dalawa lang digits to So ayan, madalas kasi pag loose compression yung ating makina, pag ginagamit natin, lumuluwag ito at saka lumuluwag din ito. So check natin. So okay na siya. Okay pa naman yung kanyang gap. So ayan, itong kanyang exhaust, itong kanyang intake. So okay siya. So ibig sabihin piston ring yung ating papalitan dito. Pag nagbabaklas kayo, unahin nyo itong kanyang injector, then sunod natin itong kanyang cover ng ating cylinder head, at may makikita kayo dito na 4 na 17mm. Alisin lang natin itong 4 na to, at syempre pag nalis na natin to 4 na 17mm, alisin din natin dito sa may gilid ito. At syempre yung ating tambutso, alisin natin yung dalawang tornilyo, kahit yung dalawa na lang, 13mm. At pag nalis na natin, pwede natin siyang iangat o alisin yung kanyang cylinder head. Then pag iangat nyo na itong dalawang cap ng ating balbula, ay alisin nyo para hindi mawala, naging problema pa. So pag nalis nyo yan, kailangan nyo lang alisin itong kanyang oil. Ang tamang sukat pala ng oil natin ay nasa 1.5 lang na liter yung nilalagay natin dito pag naglagay kayo. At syempre alisin din natin itong pulya para maalis natin itong kanyang side cover. At pag nalis nyo yung mga tornilyo, yung mga 12mm, pwede nyo nang pupukin at iangat ng kanyang side cover, at maalis na itong ating side cover. So ganito lang kadali mga guys. Then i-check nyo din itong kanyang bearing kung okay pa.
At siyempre alisin din natin tong kanyang lock ng ating connecting rod para maingat natin yung ating piston. Size dito ay 213. Check nyo din tong kanyang conrod bearing kung walang gasgas o okay pa. Kung hindi na ay pagpalit na lang tayo. Then para malis nyo kung medyo maigpit, gamit na lang kayo ng mga pang ano dyan, diskartehin nyo na lang. Then ito, ganito yung pag-alis ng ating piston rings para hindi mabali. Dapat iangat natin tong isang side, then sunod natin yung ikutin lang natin. So i-check natin yung piston rings na inalis natin. So ayan, medyo ano na siya, may kaluwagan na nga, mas malaki na masyado yung kanyang gap. So ito yung ating conrod bearing, kailangan natin yung palitan pagka may mga sira na. Pag idagdag ko na rin tip para alam nyo, ito yung kanyang, pag nag-overhaul kayo, ito yung kanyang timing. May dalawang tuldok at isang tuldok sa kabila. Bawat gear may tuldok yan. Pagitna nyo lang yung isa sa dalawang tuldok. Bawat gear, sabi ko nga bawat gear may tuldok o may timing mark. So ayan, habang naka-timing sa loob, dapat naka-timing din dito sa may labas. So pag nag-overhaul kayo, pansinin nyo o hanapin nyo yung mga tuldok dahil yan yung tamang timing. So ito yung binabili na natin na piston rings. Nag-oversize tayo, 0.25 to dahil hindi na yung standard yung binili natin. Pag nasa dalawang palit na kayo o pangatong palit na, mas maganda, mas mainam, mag-oversize na lang kayo, yung mas malaki. So dapat din natin i-check tong kanyang lagayan ng ating mga piston rings kung okay pa. Kung napansin nyo mga guys, hindi kasya yung ating piston rings dahil nag-oversize nga tayo. 0.25 yung ating binili, hindi na standard. So ang diskarte dito, kuha lang kayo ng leha, then lehain nyo yung isang side o magkabilaan, okay lang, basta maleha siya. Then para maganda yung ating pagkakaleha, dapat kuha kayo ng mga flat na bagay dyan para ilagay nyo sa may ating leha para maganda yung ating pagkakaputol. So ganito lang yung mga diskarte natin mga guys pag nag-oversize kayo ng ating piston rings. So iliha lang natin. Ganito lang yung ating dapat gap ng ating piston rings. So kailangan bawat leha nyo paunti-unti lang hanggang sa makuha yung kanyang tamang sukat. So check, mayat maya i-check nyo para hindi masobran yung alisin natin. So ayan, okay na siya. Parang papel lang yung kanyang gap para mas malakas yung kanyang compression. So pag nalinis na natin tong kanyang piston at nalihan na natin lahat tong tatlong mga rings natin, pwede na tayo mag-install. So ganito lang yung tamang position niya. So yun yung pinaka baba, yung ating oil ring. Ito yung ating oil ring. Siyempre mga guys, yung coated na black, ito yung ating compression dito sa may gitna yan. At yung medyo may makislap siya, ito yung ating top compression. Ayan.
Yun yung mga dapat na tandaan nyo, yung coated sa gitna. At tong coated natin, hindi pwedeng baliktad yan, may marka yan. So yun yung sa ibabaw niya. Ayan, ganyan yung tamang posisyon niya. Kung nasaan yung marka, yun yung nasa ibabaw. Basta tandaan nyo yung coated block, nasa gitna dapat yan. At hindi pwedeng baliktad. Yung nasa taas, yung may mag-slap, okay lang na baliktad yan. Then mag-install na tayo dahil wala pa tayong nabiling installer para sa mga rings natin. Kailangan maging maingat na lang tayo dahil masyadong matitigas ito at nakakasugat ng mga kamay. So ang tamang paglagay ay syempre may diskarte din yan. So unahin mo yung isang part ng ating ring. Huwag mong pagsabayin kung wala kang installer. So ayan, bale paunti-unti mo lang siya ipasok. Pag nakapasok na yung isang gilid, bale lahat ng mga rings natin ganito yung paraan para mailagay natin. Mahalagang tip mga guys, itong mga gap ng ating mga rings ay hindi pwedeng magkakatapat yan para hindi pumusok agad, at lalong hindi pwedeng maitapat dito sa ating pinakapin ng ating connecting rod. So napakahalagang tip yan mga guys pag nagbalik kayo. At syempre isa pa, pag binalik nyo itong ating piston, itong ating exhaust at saka intake ay dapat nasa tamang part siya para hindi nyo nabaklasin ulit pag baka magkamali kayo. Itong mas maliit dito sa may ating side cover, at syempre itong ating mas malaki dito sa ating flywheel. So pag nagbalik kayo mga guys, pansinin nyo yun, hindi basta balik para hindi nyo na uulitin baklasin pa, dahil may mga part nung una ay nagbabaklas tayo ng ulit dahil hindi natin napansin yung mga ganon. So pag nagbalik kayo, kuha lang kayo ng mga clamp ng ating hose at ganito lang yung gawin nyo para may balik nyo yung ating piston. Higpitan nyo lang din, pukpukin nyo. So ayan yung mga diskarte natin mga guys. At dagdag tip pa rin mga guys, pag nagpalit na kayo ng oil seal natin dito at tumatagas pa rin, at laging tumatagas kahit na anong gawin nyo, ito yung diskarte natin mga guys. Kuha lang kayo ng leha nyo dito sa may palibot nito. Yung 1000 leha, yung number nya 1000 para pino siya, hindi masyadong magasgasan, at ileha nyo dito sa may kanyang palibot para mawala yung mga bukol na pwedeng paglusutan ng ating langis. So napakasimpleng tip pero napakahalaga mga guys. Pag okay na, syempre ilagay na natin yung ating lock ng ating connecting rod. At lagay na rin natin tong kanyang langis para hindi na tayo mahirapan mamaya. Sabi ko nga nasa 1.5 yung ating tamang sukat ng ating ilalagay na langis. Then balik na natin yung kanyang push rod at itong kanyang cylinder head, at huwag nyong kalimutan yung inalis na natin kanina na dalawang cup ng ating balbula. Pagkatapos natin may balik lahat, i-check na natin tong kanyang fuel pump. So ayan, malakas yung kanyang bugay, so okay yung ating fuel pump. At syempre check natin din tong kanyang injector. Dapat 4 na buga niya, may 4 na butas kasi yan, at parang hamog lang yung tamang buga niya. So maganda yung kanyang pagkakabuga,
Ibig sabihin walang problema sa ating fuel pump at ating injector. So install na natin at subukan na natin siyang pandarin.